Ba't kayo naghiwalay? Parang sinusunod pa po niya yung nanay niya kaysa po sa akin. Ganun. Tapos pag mag-aaway po kami, nakikisali po yung nanay niya. Tapos mas nakikinig po siya doon. Nagsasabi po siya na, ikaw naman talaga yung mahal ko eh. Hindi siya kasi piniperahan ko lang siya. Gusto ko magkaipon para sa atin. Sandali. Sino siya? Meron na siyang iba? Yung kinakasama po niyang bakla, yun ang bugbukusan. Miguel, Sa side ko kasi, ano yan eh, mataas pa yung pride niya, hindi marunong magpakumbaba. Sasamahan namin kayo sa barangay po, dito sa Barangay Payatas, Quezon City, pati na rin po dito sa opisina po ng ating SSDD para po maibigay yung karampatang tulong na dapat po matanggap ninyong mag-ina. Ma'am Judy Ann, magandang araw po. Kamusta kayo ni Sir Miguel? Ano ho ba ang nangyari? Ba't po kayo nagkalabuan? Nag-away po kami dahil sa nanay po niya. Tuwing po magkaaway kami, kinukonsinti po siya ng nanay niya. Time po na yun, wala po kaming pagkain sa bahay. Umuwi po siya ng 6 p.m. Tinanong ko siya kung saan siya galing. Nagalit pa po siya sa akin. Umalis po siya ulit. Tapos po hindi na po siya umuwi simula po noon. Paano niyo po na-discover, ma'am, na may lalaki siyang karelasyon? Yun po, inamin po niya na may jowa daw po siya. Sabi ko, saan, sino? Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi naman na mabubuntis yung jowa ko. Doon po nalaman ko na, yun nga po, bakla nga po yung jowa niya. Tinanong ko po siya, bakit? Anong plano mo para sa anak mo? Sabi ko sa kanya. Umiiyak po ako sa harapan niya. Sabi ko, ano bang plano mo? Sabi niya, hanggang ganito na lang muna tayo. Sabi po niya sa akin ganun. Tapos yun po, simula po noon, weekly pumupunta po siya sa amin. Pero hindi po siya nagbibigay ng sustento. Baga bisita lang po sa bahay namin. Ano ba ang trabaho niya? Sa soft drinks po, po siya naglalako po yung sidecar. Ngayon po, ma'am, nung nabanggit mo na hindi nga siya nagsusustento at naghiwalay na po kayo ng tinitirahan. Opo. Sa ngayon po, ano ang balita mo sa kanya? Wala na po akong balita sa kanya, matagal na kasi lahat po ng contact, binlock na po ako. Ano ang nais mong mangyari po ngayon, ma'am? Nais ko po na na lang po, umuwi na lang po kami sa probinsya ng anak ko. At bago po ako umuwi ng probinsya, gusto ko po makausap ang tatay ng anak ko. Pero nabanggit mo na may pag-uusap kayo sa PAW. Hindi po kami nagharap. Opo, may po kami, mediation po yun noong October po, last week. Anong kaso naman po sa PAW? Sa sustento nga po ng anak ko. Kaso po hindi pa ako nakapunta dahil po sa nakasakit po yung anak ko. Sa lahat po ng nangyari sa'yo, ma'am, hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya? Gusto ko naman po mabuo yung pamilya niya. Pero pag sa ganito po, depende naman po sa kanya eh. Ikaw ba, ma'am, ay magpa-file pa rin ba ng kaso pag ikaw ay uuwi ng probinsya? Depende po sa pag-uusap po namin. Kung gusto po niya magsustento sa anak niya or ano pong plano niya. Kasi gusto ko po talaga siya makausap. Nandito po kami para malaman kung ito pong dating mag-partner ay may record na po ba sa ating barangay at ano po bang naging pag-uusap nila? Base po sa aming record, nung unang complaint po is financial support dahil nga tungang si lalaki ay hindi tumutupad. Nagkaroon na rin po sila yan ng waiver sa kanilang dalawa lang pero hindi pa rin tumupad si Mister. Ano po ang pwede nating gawin po ngayon, ma'am? Since sa amin din po sa programa, hindi na rin po ito sumasagot. Kung hindi siya sisipot sa unang patawag dito sa barangay at hindi pa rin niya tutuparin ang kanyang mga pinangako, ay i-assist na po namin siya for referral sa Public Attorney's Office, which is PAW Office, sa Family Court, kung saan doon si babae ay may rights para mag-complain para mabigyan ng summon si lalaki. At yung Public Attorney's Office na po ang magdi-decide kung paano po mag-iling. Kakausapin lang naman po pag dala. Hindi ko ba maya-maya ng konti? Dapat trabaho naman ho dito yung tao. Pwede ba 30 minutes lang naman po tayo, sir. Anong problema ho yan? Pwede ba ako magtanong ho? Sir, private po yun. Privacy po nila yun. Sa kanila. Sila na lang Magkasama na naman po. Oo po. Tignan nyo, pinag-formation na naghahanap buhay kami dito Financial, po yun. Invitation lang naman Invitation lang po to, sir. po. 30 minutes, mawawala. O ano na yung hanap buhay namin?
Baka pwede naman yung na-schedule pag ganyan-ganyan nag-ano kayo, nag-request pa kung ganyan. Kasi may mga trabaho kami eh. Parehas naman. Paru-pareho pa tayo may isang trabaho. Lunchtime naman, sir. Lunchtime po ngayon, baka naman may break po sila, di po ba? Sabi lang po, iba po yung hearing. Lagi-lagi lang lang ng ganyan, tapos inaano yung mga hanap buhay namin dito. Akala namin. Camera po, ano yan? Oo. Ano camera? Simula po January hanggang July po. Hindi po siya nagsustento eh. Wala po talaga siya magbigay. Puro pangako lang po siya. Sasabihin po niya na siya daw po magbabayad ng bahay namin kasi nga po hindi po siya nagbibigay para sa anak niya. Yun na daw po ang gagawin niya. Kaso po pagdating po ng due po ng bahay namin, hindi po siya magbigay. Nagtataranta po ako maghanap ng mangutang po ako sa Hanggang ngayon po may utang pa ako sa ibang tao na hindi nakabay dahil po sa mga pangako niyang sustento. Pero sir, nagpapadala ka talaga. Oo, napapadala ako. Pruweba, sir, na nagpapadala ka. Ano kasi sa kabilang cellphone yun. Dapat ng unang week pa lang na wala pa lang na dapat nagreklamo ka na. Kasi hindi nga po kayo Natagal na nun eh, ilang buwan na. hindi kayo nagkakakontakan dahil wala na nga, hindi mo na daw siya binigyan ng contact number. Yun yung niya, yun yung sinabi niya na sustento na lang, wala ng contact. Yun yung sinabi niya. Kaya hindi na ako ng gulo. Yung number na ginamit mo na tinext mo sa akin, hindi rin nagre-ring. Ano pa yung number na ginagamit ko? Saan pala napupunta yung pinapadala ko? Hindi ko alam kasi ikaw nagpapadala. Kasi kung nagpapadala ka weekly ng hindi naman ako lalaki. Yung may diferensya. Magaling ba yan siya dito? Pumunta dito. Walang diferensya yung GCash ko. Ba't di ka nagreklamo nung unang linggo pa lang para agad? Pero kayo, sir, hindi na ba kayo talaga magsasama pa uli? Hindi. Kayo, ma'am, ayaw niyo bang mabuo pa ho kayo? Kung para sa anak ko, ma'am, okay lang. Pero pag ganito na po, masyado na po may lamat yung po. Ngayon, tinatanong kita, anong plano mo para sa anak mo? Ito lang may pinag-usapan natin, sustento lang. Sustento hanggang kailan? Kasi ngayon pa nga lang hindi mo natutupad ang mga natin. Tutupad ako, hindi ko lang alam. Dapat unang linggo pa lang Alam mo, nawala. hindi alam. Kung talagang sumusuporta ka, alam mo lahat yan. Kung ikaw nagpapadala ng pera, alam mo saan kami. Alam mo na saan kami. Dapat Hindi ko pumunta ka alam. doon. Hindi mo nagkakasakit ng anak mo, hindi mo binibisita. Kahit silipin mo lang yung anak mo, di ba? Bakit? Nag-chat ka, nagparamdam ka. Doon yung sabi mo, walang... Obligasyon mo. Obligasyon mo, tatay ka. Hindi ko Obligasyon alam. mo yun. Pwede ka bumisita sa anak mo. Anong ulit mo sinabi? Hindi ko na kayo papakialaman, sustento na lang, di ba? Hindi na ako ng gulo. Pero kung pakita niya, ma'am, na magsusustento siya bago ka makauwi, Kasi, ma'am, ipapakita ko sa kanya na nagpapadala ako, walang palya yung linggo na At yun. kunin mo yun doon sa GCash kung saan ka nagsisend. Sabi mo, wala na re-receive. Makikita naman yun doon sa history. Ipakita niya yung history, yung record ng Kailan ba yan? GCash. sir, ano ba ang nakita mo dito sa partner mong ngayon na ba't iniwan mo si Ma'am Judy Ann? Dahil sa ugali niya, mataas yung pride. Lagi may itong ulo. Ano ang nagustuhan mo naman dito sa partner mo ngayon, sir? Siguro tinanggap ko lang kasi yun yung dumating. Wala namang nakikita na pares lang naman sila. Pero tanong ko lang, sir, pinagsabay mo ba sila at umamin ka ba na nakipaghiwalay ka ba muna bago mo sabing may iba ka ng partner? Hiwalay kami. Tama ba, sir? Tanong ko lang kayo ay bisexual, yung partner nyo ay lalaki. Ano po, bisexual po. Yung po sa ugali ko po, totoo naman po, nagagalit ako, ma-pride po ako. Kasi po, ako po, simula po, 2 buwan pala po yung anak ko, nagtatrabaho na po ako. Kahit kailan po hindi po ako naging pabigat sa kanya. Nagsama po kami, ako po nagtatrabaho para sa kanya. Nung time na po yun, niloko po niya ako. Bakla rin po. Pero tinanggap ko po siya. Nung nagsama po kami, yun na po, na tuwing mag-aaway po kami, parang lagi po siya minamanipulate ng nanay niya. Siyempre po, ayoko po ng gano'n, na tuwing mag-away po kami na yung nanay po yung nakikisali sa away namin. Sir, tinatanggap nyo naman po na mama's boy talaga kayo, hindi naman. Siguro po. Hindi naman sa mamas boy, siyempre magkatabi lang po kami ng bahay, isang bubong lang po kami. Pero ever since po ba, sir, ay kumbaga silahis na po kayo? Hindi ko po alam. Okay, pero minahal mo ba si Judy Ann? Oo naman, Wala na bang pagkakataon na magkabalikan kayo, sir? hindi ko masasabi. Pero yung anak po ninyo, anong plano mo sa anak mo, sir? Siguro ngayon sustento na lang muna kasi mga bata pa naman kami. Baka malay mo, pagdating ko ng 50, magiging kami ulit. Maging lalaki ka na talaga.
Pero hindi mo ba namimiss si Ma'am Judy Ann? Hindi mo ba hinahanap kung Hindi mo hinahanap. Hinahanap, pero siyempre pinanindigan ko yung sinabi niya, huwag mo na silang guluyan para manahimik. Magkanya-kanya na kami. Para wala nang masaktan. Ano na po, pagpatuloy niya po yung trabaho niya po para sa sustento ng anak niya. Hangat ko yung kaligayahan yung dalawa. Tinanggap mo siya, ma'am, kung ano siya ngayon? Opo naman, nung una pa po, opo. Tanggap ko po, nung una pa po, bago pa po kami nagsama, alam ko na po kung ano siya. Kasi po, nagsama po kami, magjowa pa lang po kami. Alam ko na po anong pagkatao niya, kilala ko na po siya. Mag-ingat kayong dalawa, tapos alagaan mo yung anak natin. Wala. Hindi na. Kahit wala, okay na po. Uuwi na po sila ng probinsya. Ayun nga po, mag-ingat lang sila, tapos alagaan yung anak namin. Ako si Miguel Apilado na nangangako na magbibigay ng 1,000 every Thursday sa aking anak sa pamamagitan ng True GCash at ako mismo ang magpapadala. Maaari ko ring i-video call ang aking anak tuwing magpapadala. Hanggat nagbibigay po siya ng sustento sa aming anak, hindi ko po siya makakasuhan. Pag hindi po siya tumupad, ay itutuloy ko ang kaso sa PAW. Ito, para ngayong araw to. Salamat. Hello Sir Rapi, nagpapasalamat po ako dahil nakausap ko na po ang tatay ng aking anak at nakasundo na po kami sa sustento na magbibigay po siya ng 1,000 linggo-linggo. Tapos po nito, uuwi na po kami ng Zamboanga at doon na po kami for good ng aking anak para sa ikatatahimik po namin. Sir Rapi, thank you. Tutuparin ko po yung pinangako ko na magpapada every week. Salamat po. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan pag sa hirap ang lahat.